Okay po mga kaibigan, muli dito sa ating programang Expose the Truth ay live na naman po tayo mga kaibigan at mga kababayan at andyan agad po si kapatid na Michael Babia, no? Magandang hapon sa iyo kapatid na Michael Babia, no? Ganun din sa mga iba pang mga nakantabay dito sa ating programa mga kaibigan ay sana po ay lagi po tayong nasa mabuting kalagayan sa oras na ito. Live po tayo gaya yung sinabi ko kahapon para ipagpatuloy po natin yung ating talakayan kahapon kasi matagal na po yung oras natin kahapon kaya kinat po natin. Ngayon ipagpatuloy natin yung talakayan tungkol po sa may tao na ba sa langit. Yun po kasi yung yung usapan ni Back to the Scripture at saka si kapatid na Michael Babia. Diyan po sa ating comment section mga kaibigan, patutunayan daw di umano ni Back to the Scripture o ni Ryan, no? Si kaibigan Ryan na may tao na daw sa langit. May tao na daw sa langit. At ayon naman po sa ating kaibigan na si kapatid na Michael Babia, wala pa daw tao sa langit. Siyempre tayo naman ay kakampi natin yung paniniwala ni kapatid na Michael Babia. Siyempre naniniwala tayo na wala pang tao sa langit. Ayon po yan sa Biblia, hindi ayon sa history, hindi ayon sa kung kani-kaninong tao, pero yan po ay ayon po sa Biblia mga kaibigan. Pero bago po natin tawagin kung sino po yung ating mga nakantabay dyan, kung andyan na po si kapatid na Back to the Scripture, iparinig ko muna sa inyo mga kaibigan itong nagtanong kay kapatid na Eli tungkol po sa katanungan na kung may tao na po ba sa langit. Kasi maraming naniniwala na ungunguna dyan yung Iglesia Katolika na may tao na daw sa langit, marami na daw mga kaibigan. Ngayon, ito po yung video mga kaibigan. Good afternoon sa iyo kapatid na Romeo Manungas, asan banda sa langit. Ayan. Hindi ko alam kapatid na Romeo kung asan banda. Pero ito muna mga kaibigan, ipatugtog ko muna ito bago po baka sakali andyan po si kapatid na Back to the Scripture mamaya. Good PM din sa iyo kapatid na Dajon. Okay, ito na po mga kaibigan. Kapatid na Eli, wala pang tao sa langit. Kapanahunan ni Elias, siya ay sumampa sa ipo-ipo para umakyat sa langit. Ito ba ang nagpapatunay na may tao na sa langit? Alam nyo, buena mano ang Katoliko sa pagtuturong may tao na sa langit, kapatid na Dani. Si Maria raw, di umano, dinala sa langit nung mamatay, body and soul, pati katawan. Yan ay imbento ng Papa sa Roma. Ito po ang nakalagay sa Modern Catholic Dictionary sa page 45 ni John A. Hardon. At may nihil obstat po ito. Ibig sabihin, ito ay autorisadong librong Katoliko. May nihil obstat ni William Smith at may imprimatur ni Joseph T. O'Keefe. Basahin natin kapatid na Daniel ang turo ng Iglesia Katolika tungkol dito. Assumption, the doctrine of Mary's entrance into heaven, body and soul. As defined by Pope Pius XII in 1950, the dogma declares that Mary, the Immaculate Perpetually Virgin Mother of God, after the completion of her earthly life, was assumed body and soul into the glory of heaven. While there is no direct evidence of the assumption in the Bible, implicitly the Church argues from Mary's fullness of grace, Luke 1:28. Since she was full of grace, she remained preserved from the consequence of sin, namely corruption of the body after death and postponement of bodily happiness in heaven until the last day. The Church does not... Inaamin yan, wala raw yan batayan sa Biblia. Pero inimbento nila, ina-assume nila na si Maria dahil libre raw sa kasalanan, yung salitang full of grace, ibig sabihin daw nun, she remained preserved from the consequence of sin, namely corruption of the body after death and postponement of bodily happiness
in heaven until the last day. Ito po, mali ito sa Biblia, na ang tao na may grace, ligtas na wala nang pagkakataong magkasala. Kaya kung walang kasalanan, pumasok na raw si Maria sa langit nung mamatay, at ang masama rito, yung sinabi nila, pumasok body and soul. Ibig sabihin, pati yung katawan ni Maria na laman dinala sa langit. Alam nyo, isang katotohanang hindi matututulan, mga kapatid. Sa magiging dapat sa Diyos, papalitan niyang katawang laman na yan ng katawang ukol sa langit. Para Okay, magandang hapon din sa iyo, kapatid na Back to the Scripture. Ganun din si kapatid na Defense Mark, no? Magandang hapon din sa inyong lahat. Ito, mga kaibigan, ano ba yung gusto po ninyong pag-usapan, kapatid na Back to the Scripture? Kayo po ba ay mag-debate para bigyan natin ng oras, kaibigan? Para mas maganda, kasi kung papasukin ko kayo tapos magsalita na lamang po kayo dito na walang oras, magulo. Mas maganda manood na lang tayo sa video ng kapatid Nelly kung gano'n, ano? Mga kaibigan, kasi kung mag-usap kayo kagaya kahapon, walang gustong paawat sa inyo, napakagulo, walang silbi, no? Ayon sa mga Iglesia Katolika, mga kaibigan, napakaganda po yung topic ngayon, kasi ito po ay malalaman natin kung may tao na ba sa langit o wala. Siguro, panuorin muna natin ito bago po kayo pumasok, kapatid na Michael at saka kapatid na Back to the Scripture. Total, mga 15 minutes lang yata ito. Para mayroon po tayong puhunan o batayan o dahilan para mag-usap tungkol po sa gusto po ninyong pag-usapan, no? Ituloy muna natin, kasi unang-una kasi ang aral na ito, mga kaibigan, ay mga Katoliko na may tao na daw sa langit. Ituloy muna natin. makapasok ka sa langit. Kasi sabi ng Biblia, ang laman at dugo hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, o itong may kasiraan magmamana ng walang kasiraan. Kaya sinasabi ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat mamamatay o matutulog. Ngunit tayong lahat, yung maliligtas, tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Ito, binaliwala na lahat ng papang umimbento na si Maria raw dinala sa langit, body and soul. Yan ang kagaguhang aral. Masasabi kong kagaguhan, katarantaduhan yan. Isa yang senyas ng pagkataranta ng mga mangangaral na hindi nakakaunawa sa Biblia. Nataranta na, pinaghalo-halo na ang mga bagay-bagay. Hindi ganyan ang pag-aaral ng katotohanan. Medyo masakit yung aking sinasabi. Alam kong masakit. Pero yun ang totoo, mga kapatid. Ang katawang lupa na nasisira, tumatanda, no? Nagkakasakit, nasusugatan, tinatabla ng baril. Si Juan Bautista nga tinabla ng itak tinaga ang ulo no? Yan, papalitan yan kung maliligtas ka ng katawang ukol sa langit. Kaya hindi totoo yung doktrina ng Katoliko na si Maria dinala sa langit, body and soul. Wala sa Biblia yan. Antikristong aral yan. Hindi yan ang aral ni Kristo. Ngayon, ang duda ni kapatid na Danny, si Eliaseca dinala sa langit. 3 ang langit, kapatid. 3 ang langit. May una, ikalawa, ikatlong langit. Yung ikatlong langit, yun yung paraiso. Doon dadalhin ang maliligtas at magiging dapat sa Diyos. Tayo natin ang 12:2 at 4 ng 2 Korinto, kapatid na Daniel. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Alam ni Pablo ito kasi siya mismo ito Inagaw hanggang sa ikatlong sa langit, hanggang sa paraiso. Yung paraiso, yun ang ikatlong langit, nandun sa ikatlong langit yun. Yun ang ipinangako ng Panginoong Hesukristo
doon sa magnanakaw na nakasama niyang napako sa krus, kakasamahin kita sa paraiso. Doon sa paraiso na yon, sa ikatlong langit, andun ang Diyos, andun si Kristo. Wala pong tao ron hanggang ngayon, kapatid, na kung si Elias pumanik sa langit, pumanik siya hanggang dyan sa nakikita nating space na yan. Pero later, namatay din si Elias, namatay din si Enoch. Kaya sinasabi ni Pablo sa 11:5 at 13 ng Ebreo, sa pananampalataya, lahat ng mga taong naging dapat sa Diyos, namatay lahat. Nila tinatanggap ang pangako, ngunit nakita nila at natanaw mula sa malayo. No? Hindi pa sila nakapasok sa langit. Yung pangako ng pagpunta sa kaharian ng Diyos, sabay-sabay mangyayari yon sa huling paghuhukom. Lahat ng maliligtas, sabay-sabay. Hindi una-una. Basahin natin ang 4:15 ng 2 Korinto ng unang Tesalonika, kapatid na Daniel. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. At nyo, walang mauuna ron. Kahit na ikaw ay buhay, pagparito ni Kristo, hindi mo mauunahan yung natutulog o yung mga patay. At hindi, lalo namang hindi mauuna yung patay, kailangan kasi buhayin pa silang mag-uli sa unang pagkabuhay. At doon sa huling pagkabuhay, yung mga patay na magiging dapat, kailangan pagka natapos na buhayin lahat ng tao, papalitan ang ating pagkatao ng katawang ukol sa langit. Kaya yung pagpunta ron, hindi una-una sabay-sabayan, kapatid. 11:39 ng Ebreo hanggang 40. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako. Pakinggan mo, kapatid na Dani, ano? Lahat ng mga ito, si Noe, si Abel, si Abraham, si David, lahat ng mga tao ng Diyos na naging dapat, nang mapatotohanan na when they were proven because of their faith, hindi nila kinamtan ang pangako. Hindi agad sila napunta ng langit. Bakit? Tuloy natin sa 40. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Magandang hapon din sa iyo, kapatid na Jeremy. Standby lamang po kayo dyan. Tapusin lang muna natin ito. Tapos, patunayan po ninyo, kapatid, na back to the scripture kung meron na pong tao sa langit. Ayan, very interesting na topic, sabi ni kapatid na Dajon. Ayan. Ipinaghanda ng Diyos ang lahat ng lingkod niya ng mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Sa English, ang liwanag dun sa 40, sinasabi, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Yung total perfection sa magiging dapat. Papalitan yung katawang ukol sa langit, aalisin yung tiyan, sisira. Ang sabi, iwawasak ng Diyos ang tiyan at ang pagkain. Kasi sa langit, di ka nakakain doon na para ka kumakain sa lupa. To live sa lupa, para mabuhay, kakakain ka doon, hindi eh. Sabi ni Kristo, hindi na magugutom doon, wala nang uhaw, etc., etc. Nasa Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Kaya, papalitan tayo ng isang katawang makalangit, ukol sa langit, at hindi na kailangang kagaya nitong katawan nating ito. Pagka napalitan na lahat ng maliligtas, saka lang tayo papasok sa kaharian ng langit. Para sabihin mo ngayon, may tao na sa langit, hindi pa naman dumadating yung huling tunog ng pakakak, malaking kagaguhang aral yan. Ang katunayang hindi totoo yan, na may tao na sa langit. Basahin natin ang 4:1 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig, na gaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin, ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Pagdakay napasa espiritu ako, at narito may isang luklukang nalalagay sa langit. At sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe
at isang sardyo at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. Mapapansin nyo, mga kapatid, dinala sa espiritu, dinala si Juan sa langit. Nakita niya bukas yung langit. Sabi sa kanya, halika, pumanik ka rito. Dinala siya ngayon sa espiritu, sa langit. So nakita niyang bukas ang langit kasi. Pagpanig niya, nakita ko isang luklukan. Ang nakaupo ron, yun yung ama yun yung makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang anyo katulad ng anyo ng isang esmeralda. Pagkatapos, sa versikulo 4, ang sabi, sa palibot ng luklukan, may 24 na luklukan. At sa mga luklukan, nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda, yung 24 elders. At nararamtan ng mapuputing damit sa kanilang mga ulo, may mga putong, may koronang ginto. Pagdating sa versikulo 5, mula sa luklukan may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog. At may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. Pagdating sa 6, sa harapan ng luklukan ay may isang dagat na bubog. Ibig sabihin, dagat na napaka-clear na clear. Nakatulad ng salamin sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan may 4 na nilalang na buhay. There are 4 living creatures, puno ng mata, sabi sa Biblia, ng mata sa harapan at sa likuran. Tapos, sa versikulo 7, ang unang nilalang katulad ng isang leon, ang ikalawang nilalang katulad ng isang buyang baka. Ang ikatlong nilalang may mukhang katulad ng isang tao. Ang ika-4 na nilalang katulad ng isang agila na lumilipad. 8. Ang 4 na nilalang na buhay may 6 na pakpak bawat isa sa kanila. Ay puno ng mata sa palibot at sa loob. Napansin lahat ni Juan ito. Meron siya nakitang 24 na trono, may 24 na matatanda. 24 ancianos, matatanda. Tapos, merong 4 na nilalang na buhay. Yung 4 na nilalang na buhay, napansin ni Juan, may mga pakpak pala yun. Ang mga pakpak nila, puno ng mga mata. Ang 4 na nilalang na buhay, may 6 na pakpak bawat isa sa kanila. 24 pakpak ang nakita niya. Salamat din sa iyo, kapatid na Milo, no? Nakaabot din si kapatid na Milo. Ayan, sabi ni kapatid na Dajon, huwag ka kasing magulo sa usapan, back to the scripture. Para maganda ang usapan, mag-giveaway ka, sabi niya, no? Tuloy natin. Ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. Nakita ni Juan lahat yan. Tala mo, kapatid na Daniel, no? Nakarating si Juan sa langit sa espiritu. Nakakita siya ng mga vision. Kung nandun si Maria, gaya ng turo ng Katoliko, na nakaupo bilang reyna raw ng langit, the Queen of Heavens. Hindi kaya mapansin ni Juan yun? Kasi ito, naganap ito, anyo 96. Patay na si Maria nun. Patay na si Maria nung anyo 96. Hindi na binabanggit ng Biblia. Nang isulat yung Apokalipsis, year 96 at the Patmos Island. Wala na si Maria nun. Kung nadala sa langit si Maria at siya'y nilagyan ng korona at nilagay ng trono, ba't hindi nakita ni Juan na si Maria nandun na? At ba't hindi nakita ni Maria o ni Juan na andun na si Maria? Hindi nakita ni Juan, nandun na si Elias, nandun na si Enoch, andun na yung mga patriarka. Ba't hindi nakita yon? Bakit? Kasi ang totoo na nakita niya, yung totoong nasa langit. Wala pang tao ron. Year 96 AD, nang nagaganap itong Apokalipsis, walang taong nakita si Juan sa langit. Sige, patunayan sa akin ng mga pare, pati ng Papa ng Iglesia Katolika. Merong kansitas na mahahagilap sa Biblia, na may nakakitang may tao na sa langit. Si Kristo na nanggaling sa langit ang nagsabi. Kailan ba siya bumaba? Mula sa langit, 2,000 years ago. Namatay si Moises 4,000 years ago, more or less. Namatay si Abraham, si Isaac, si Jacob, ang mga patriarka. Patay bago dumating si Kristo sa lupa. Pagdating ni Kristo sa lupa, sinasabi niya,
walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Yun lang, sarado na eh. Kung may nakapunta na sa langit, di nakita na sana ang Diyos. Sabi ni Kristo nung first century AD of our Christian era, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bukod, ang anak na bugtong na nasa sinapupunan ng Ama, siyang nagpapakilala sa Kanya. Pagkatapos, inulit niya sa 3:13 ng Juan, walang taong umakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit, sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Yan bang mga salita na yan, hindi pa sapat para maniwala tayo sa Biblia? Na walang tao sa langit ngayon. Wala. Ang naroroon yung anak ng tao, na nagkatawang tao, na nandito sa lupa, na si Kristo, tapos pumanik sa langit, pero bago pumanik sa langit, inalis yung katawang tao. Pinalitan ng katawang maluwalhati o glorious body. Yan ang katotohanan dyan, kapatid na Danny. Ewan ko kung naintindihan mo yung totality nitong katotohanan ito na nababasa sa maraming mga talata ng Biblia. Ang laman at dugo hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi totoo may nandun na si Maria at nandun na yung mga patriarka, nandun na raw si San Pedro, nandun na raw si San Pablo, kaya nananalangin ng mga Katoliko, nagpepiesta dahil yun daw ang birthday nila sa langit. Kaya birthday ni Pedro, birthday ni Pablo, ni Juan, at June naman yun, June. Meron namang nandun sa langit na noong December. Kaya may mga kanya-kanya silang piyesta, yung mga santo ng Katoliko. Napakalaking inventong kasinungalingan yan, mga kapatid. Hindi totoo yan, wala sa langit siyang mga yan. Sabi ni Pablo, hindi mauuna ang kahit na sino ron. Sabay-sabay ang pagpunta ron ng lahat ng maliligtas. Sana naunawaan mo, kapatid na Danny, ng Kalambalag. Ayan po mga kaibigan, so maliwanag po yung ating napakinggan sa mga talata na binanggit ng kapatid na Eli bilang patunay na wala pang tao na nakarating doon sa langit na ating mamanahin. Tandaan nyo po, no? Ay klaro ko lamang po mga kaibigan, tatlo langit, nabanggit din yan ni kapatid na Eli, tatlo po yung langit. At yung langit na po na yon, yung ikatlong langit, wala pang tao na nakarating doon, no? At maliwanag din yung binanggit ng kapatid na Eli na hindi po tama na paniwalaan natin na si Maria ay napunta na sa langit o nasa langit na. Kasi isa sa mga batayan na binasa ng kapatid na Eli doon po sa unang Korinto, Kapitulo 15 sa versikulo 50, mga kaibigan, maliwanag na ang laman at ng dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng langit. Bagamat mga kaibigan at mga kababayan, hindi naman po pinapaniwalaan ng mga Katoliko na si Maria pumunta na may katawan lupa. Kundi ang paniwala po nila ay napunta na si Maria sa langit, body and soul, pero yung kanyang katawan at kaluluwa na dumating o pumunta sa langit ay glorified body na daw. Pero alam nyo mga kaibigan, hindi po pa rin totoo yon at hindi pa rin papasa yon sa paniniwala na yon kasi mga kaibigan, maliwanag po ang Biblia na ang pagpasok po sa langit ay magkakasabay-sabay. Kailangan dumaan muna tayong lahat sa tinatawag na final judgment at doon natin tatanggapin yung ating mamanahin kasi yung langit kasi na ating titirahan mga kaibigan ay hindi naman po yan, hindi naman tayo pupunta hindi naman tayo dadalhin na para yung pagkaalam natin na ililipad ka ng anghel pagka namatay ka. Ganun kasi ang mga Katoliko kapag namatay ka, ililipad ka ng anghel, dadalhin ka sa hukuman ng Diyos and then nahahatulan ka. Kung ikaw ay matuwid, papasok ka na sa langit. Kung ikaw ay masama, pupunta ka na sa impyerno. Pero kung hindi naman masyadong masama yung kasalanan mo, pupunta ka sa purgatorio. Ganun po kasi ang turo nila May mga video tayong ganyan na sinasabi ng mga Katoliko.
Pero mali pa rin mga kababayan kasi sa Revelation po, yung langit po ang hinihintay natin, yung mamanahing langit. Yun po yung hinihintay natin. Hindi tayo ililipad ng mga anghel para dalhin doon. Walang mababasang ganon. Kundi ang nakalagay po sa Biblia mga kaibigan kung atin pong babasahin dito po sa Revelation, Hebreo. Hebreo chapter 12 ba yun? Tignan ko lang. Second Peter pala, no? Second Peter chapter 3 dito sa verse 13. Sabi dito, ngunit ayon sa kanyang pangako, yung buhay na walang hanggan at yung langit na ating titirahan, ay naghihintay tayo ng bagong langit na at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Hinihintay natin, hindi tayo ililipad. Naghihintay tayo sa 12 na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos na dahil dito'y ang sangkalangitan at nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. Ang katunayan dyan mga kaibigan, sa Revelation chapter 21, sabi po dito sa verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Kung mamatay tayo, ewan ko lang kung saan tayo dadalhin, mga kaibigan at mga kababayan, ano? Pero tiyak na tiyak, hindi po tayo dediretso doon sa langit na atin pong mamanahin o ipinangako ng Diyos gaya yung pagkaalam ng mga iba. Ngayon, andyan na po yung link mga kababayan, no? Kapatid na back to the scripture, kung maganda kang kausap, maganda, maganda, no? Andyan na din si kapatid na Dajon, sapagkat pag-akyat ng Kristo sa langit ay dala na niya ang mga bihag. Ayan naman ang sabi ni kapatid na Dajon, maraming nang umakyat sa langit. Ayan, marami na daw umakyat. Baka mas maganda yung termino mo, kapatid na Dajon, maraming iniakyat sa langit. Baka mas maganda. Kaysa yung marami nang umakyat. Para bagang sarili nilang umakyat sa langit, kung ganon. Pero nauunawang ko naman yung komento ni kapatid na Dajon. Ngayon, andyan din si kapatid na back to the scripture, na nagpapatunay din na may tao na po daw sa langit, no, mga kaibigan. Andyan din si kapatid na Romeo. Magulo na naman po tayo dito, mga kaibigan, buti lang sana kung paawat po ang bawat isa, pero hindi naman, mga kaibigan, parehong tama iyan. Ayan, pareho daw tama. Okay. Bahala kayo, mga kaibigan. Pero sa akin, ang Brother Sel, wag mo muna siyang papasukin. Ako muna magsasalita kasi ayoko may sumisingit eh. Okay, sige. Okay, ganito na lang, kapatid na back to the scripture. Baka may time ka dyan, kapatid na Dajon? Nakamute kaya ata, kapatid na Dajon. Ayan, okay na. Baka meron kang time diyan, kapatid na Dajon, ilagay mo at pagsalitain ko si kapatid na back to the scripture, bigyan natin ng time. Dahil wala naman yung meron akong timepiece. Okay. Kapatid na back to the scripture para hindi po masyado mahaba. Ilang minutes yung Brother Sel? Ilang minuto?
Yun, naririnig na pala ako. Oo. Ilang minuto kapatid na back to the scripture? Gusto mo? Hindi, ang tanong ko kung ilang minutes yung ibibigay mo. Kung ilang minutes. Baka okay na yung 5 minutes. 5 minutes, Radesel, baka ano lang yun, hindi nyo maintindihan. Para makapagsalita tayong lahat kasi andyan din si kapatid na Romeo. Hindi naman po formal na debate ito kapatid. 10 minutes, Radesel. Hindi, okay na kaibigan Ryan. Para marinig lang yung side mo, marinig din ang side ng iba, palitan na lang. Ako maglalagay ng timer. Hindi kasi ako katulad ni Brad Eli na kapiranggot sumagot ng talata. Hindi kailangan ang mga mahahabang paliwanagan, kaibigan. May punto mo lang yung punto mo. Kasi sa akin, sobrang haba sa akin yung yung 10 minutes, sobra. Taltalan ng kalalabasan yan, kaibigan. May serve mo lang yung punto mo, Ryan. May serve mo lang yung punto mo. Kung may maniniwala, maganda. Kung walang maniniwala, pakinggan pa rin natin yung side ng iba. Para maganda po ang ating ma-develop na maging kalabasan ng istorya natin. Yun ang siguro yung 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, maganda na yun. Oo, iset mo na yung 5 minutes tapos. Yung mga ginamit na lang ni Brad Eli yung yung pupunahin ko. Wala, hindi kaya Hindi kaya ng 5 minutes. I-set mo na yung 5 minutes para ibigyan na natin kay kapatid na. Okay, start. Kasi Start. yung ginamit ni Brad Eli na mga talata. Ginamit niya tong Hebreo 11:5, ginamit niya yung Juan 13:13. Ngayon, ang tanong diyan sa Hebreo 11:5, sabi niya, namatay daw si Enoch. Basahin niya natin. Basahin natin yung Hebreo 11:5. Sabi dito, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag makita ang kamatayan. Namatay ho ba si Enoch? At hindi nasumpungan sapagkat inilipat ng Diyos. Na ang linaw ng talata, huwag ho tayong magbigay ng conclusion agad. Si Enoch namatay. Sabi diyan, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag makita ang kamatayan. Si Enoch po ay hindi pa po namamatay hanggang sa ngayon. Yan ang malinaw. Hanggang dyan lang tayo. Hindi tayo pwedeng lumagpas sa nakasulat. Ngayon, sabi niya si Elias daw namatay. Hindi pa daw yun. Basahin niya natin yung Mateo. Mateo 17:3. Sabi dito sa Mateo 17:3, narito napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanila. Akala ko ba nasa Sheol o Hades si Elias? Akala ko ba nasa Sheol o Hades si Moises? Diba? Ang general rule sa Biblia, Ecclesiastes 12:7, pag ang tao namatay, ang katawan babalik sa alabok, ang espiritu mababalik sa Diyos. Saan mapupunta yung kaluluwa? Ayon dito sa Genesis 37:35, kung papaanong si Jacob mamamatay siya, sabi dito, at nagtindig at lahat siya ng mga lalaki at babae upang siya'y alawin. Datapwat tumanggi siyang maaliw at kanyang sinabi, lulusong akong tumatangi sa akin hanggang sa Sheol. Yan ang general rules sa lumang tipan. Pag namatay ka, pupunta ka sa Sheol. Ngayon yung Sheol at Hades, iisa lang yan. Greek words at saka Hebrew words. Ngayon, saan dun sa Sheol pupunta? Saan dun sa Sheol pupunta?
Lucas 16:22. Sabi dito sa Lucas 16:22, at nangyari nang mamatay ang pulubi, dinala ng anghel sa sinapupunan ni Abraham. Ibig sabihin, yung sinapupunan ni Abraham, doon dinala yung pulubi. Ano nangyari doon sa mayaman? At sa hadis ng pagdurusa, tiningin niya ang kanyang mga mata. Natanaw niya si Abraham at Lazaro. Nasaan si Nasaan yung mayaman? Naandun sa Sheol o hadis pagdurusa. Nasaan si Abraham? Yung mayaman? Yung mga patriarka? Lahat ng mga sumampalataya sa Diyos? Nasa Sheol o hadis kaaliwan. Ano ang tawag doon ni Kristo? Doon sa Doon sa sinapupunan ni Abraham. Lucas 23. Lucas Okay, 23, 42. Okay, Brad Ryan, stop muna, kaibigan. Hindi, basahin ko na lang itong isang huling talata, Brad. Sabi dito, at sinabi sa kanya, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Yung tulisan at saka si Kristo, mamamatay na eh. Nasa bingit na sila ng kamatayan eh. Saan paraiso yun? Doon yung sa Abraham's bosom. Yan ang general rules sa lumang tipan. Stop muna tayo, Ryan. Naintindihan na namin ang punto mo. Bago natin ipasa kay Brad Esel, may tanong muna ako, bilang ako yung pinaka-moderator natin ngayon, Sino po bang ipapasok natin sa sasagot diyan, Brad Esel? Okay, wala naman pumunta, kapatid na Dajon. Ako na lang muna ang doon. Sige. Okay, bigyan din natin Ryan yung tungkol dun sa tinatapik mo. Papasok ka po ba dun sa sinasabi mo na may tao na sa langit? Bibigyan ba ulit ako ni Brad Esel ng Mayroon ka. Salitan nga po ito, Ang ating ginawa na paraan is papasok na ako doon eh. Ibig sabihin, i-emphasize ko pa lang dito yung general rules pag namatay ang tao. Okay, nandyan ka na, di ba? Nakaumpisa ka na. So, kailangan ang sumagot para hindi magulo. Si Brad Esel ang tatanong sa iyo. Sige. Tatanong lang at ipapaliwanag din niya, kaibigan, yung kanyang punto de vista, yung point of view niya. Okay, then ikaw naman. Then magbibigay naman ako ng aking point of view pagka panahon ko naman na i-request. Sige, Brad Esel, start ang time mo, 5 minutes. Okay, mga kaibigan, gusto ko lamang pong sagutin yung mga talata na binigay po ni kaibigan natin back to the scripture, unahin ko po dito sa Hebreo na kanyang binasa, mga kaibigan, basahin ko po dito sa 11:5 na hindi po naniniwala si kapatid na back to the scripture na namatay din si Enoch sapagkat sa pananampalataya ni Enoch ay inilipat upang wag niyang makita ang kamatayan. Hindi po ibig sabihin yan, hindi namatay, kundi upang wag niyang makita ang kanyang kamatayan. At hindi siya nasumpungan, sapagkat siya inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat. Talon po tayo sa 13 para hindi mahaba, Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito. Kung basahin mo mula verse 12 hanggang pababa, na hindi kinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at maglalakbay sa ibabaw ng lupa. Ngayon, dito sa Genesis, kung saan po ang kinote ni Pablo na si Enoch ay hindi daw namatay ayon kay kaibigan na Ryan, pero dito po sa Genesis chapter 5, dito sa verse 24, ganito ang sinasabi. Talasan po ninyo ang iyong pagkaunawa, mga kaibigan. Sabi po dito,
At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Hindi ibig sabihin personal na magkasama sila na andyan sa tabi niya ang Diyos. Hindi, no? At di siya nasumpungan. Bakit? Sapagkat kinuha ng Diyos. Yung salitang kinuha, hindi ibig sabihin buhay na kinuha. Meron tayong mga kasabihan o laging sinasabi minsan na kahit sa balita, may mga sinasabi na mga kaibigan at mga kababayan, si Fernando Jr. ay kinuha na ng Diyos. May mga ganun sa mga balita si kaibigan na ganito ay kinuha na ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin buhay na kinuha. Ang talagang pinupunto doon ay namatay. Kasi sa verse 25, sabi po dito, at nabuhay siya, saan na yun? Dito sa verse 23, no? At ang lahat ng naging araw ni Enoch ay 365 taon. Meron pong taon ni Enoch na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, 365 taon. Wala tayong mababasa dyan na si Enoch ay hindi namatay. May mga scholar sa Biblia, ngunit hindi ko po ginagamit na batayan, pero naniniwala ako na may nagsasabi na si Enoch inilipat lang sa lugar para hindi makita ang kanyang kamatayan doon po sa lugar kung saan siya. Dinala sa ibang lugar para hindi makita ang kanyang kamatayan. Yun po sinasabi nila, interpretasyon ng ibang mga scholar ng Biblia. At naniniwala ako doon, mga kaibigan at mga kababayan. Okay, last 1 minute. Okay, talagang maliit pala yung no? Yung sinabi pa niya doon po sa Mateo chapter 17 verse 5, alam nyo, hindi naman literal na nagpakita si Elias at saka si Moises dyan kung ituloy mong basahin yung chapter 17 ng verse 5 pababa, yung Mateo, yan ay pangitain. Sa makatuwid, hindi literal na nagpakita talaga as in literal. Kundi pangitain po yun ng mga apostol. 30 seconds. Yan, pangitain lamang po yun, mga kaibigan. Pero hindi po nagpapakita yon na si Elias ay hindi namatay. Hindi. Mga kaibigan, ang haba naman ng taon ni Elias kung gano'n, ano? Meron pa siyang sinabi doon po sa Lucas kung saan namatay yung nasa cross. 10 seconds. Pero wala na po tayong oras, ano? Pero mas maganda sana kung andito yung talagang kausap niya. Ako na lang kasi yung runes dito Okay, yun okay, yun time, Brad. Brad Esel. Okay. Ganito ang masasuggest ko, no. Nakikita ko po kasi na may kaayusan kapag ganito na mayroon magmo-moderator. Ngayon dahil nalalaman po ng mga sumasali sa talakayan ay 5 minutes lang, matututunan nila na gawin 5 minutes talaga. Pag natutunan na po yan, hindi na magkararambol-rambol yung talakayan natin, bagkus mapupunta po tayo sa isang kaayusan na pag pinapanood ng mga spectators natin ay maganda naman, hindi yung maging magulo. So ngayon, Brother Esel, sino po bang ipapasok natin na next na speaker? Patuloy ba natin? Magtanong na lang. Magtanong na lang ako, yun lang kung magkuhan. Sige. Okay. Sige po, Ryan, handa mo may tatanong Pero yung tanong mga kababayan ay paisa-isang tanong lang po huwag nating dadalawahin para hindi malito yung magsasagot. Ngayon, sige Brad Larry, pasok. Magtanong ka kay Ryan. Ryan. Amigo, Ryan. Sige, tanong ka lang. Sa palagay mo, may tao na sa langit? Ryan, sagot. Yung mic mo, Ryan, naka-mute. I-on mo yung... Brad, Romeo, meron na. Yan, sige. Sa palagay mo, may tao na sa langit?
Meron, Brad Romeo. Okay, isa pang tanong, Brad Romeo. Asan banda sa langit? Asan banda sa langit? Eto, may ipapakita lang ako, kailangan unawain mo lang to. Punta tayo sa Revelation. Revelation 4. Hindi, bago yan pala, bago yan. Punta tayo muna sa Mateo. Mateo 19:28. Mateo 19:28 pala muna. Sige, tuloy mo. Mateo 19:28. Sabi dito, at sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, na kayo nagsisinusunod sa akin. Sino ba yun? 12. Sa pagbabagong lahi, pagkauupo ng anak ng tao, sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo naman magsisiupo. 12 sa luklukan upang magsihukom sa 12. Ilan ba to? 12 plus 12, ilan? Ilan? 12 plus 12, Brad Romeo, sagutan. 12 plus 12, 24. Hindi, 24. Tinatanong 24. Punta tayo sa ano? Punta tayo sa Revelation 4. Revelation 4. Brad Esel, Revelation 4. Revelation 4, Brad Esel. Revelation 4:4. Dito 4. Dito nung sabihin ng Diyos sa Revelation 4:1, pagkatapos ng mga bagay ito, tumingin ako, narito isang pintong bukas. Saan yun? Sa langit. Ang dinala si Juan sa langit. Nasa Patmos pa siya 2,000 years ago. Revelation 4:4. At sa palibot ng luklukan ay may 4 na luklukan, at sa mga nagsisiluklok ay nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda. May nakita pa si Juan na nakaupo sa luklukan. Ilan yung nakaupo? Hindi yan, tagalupa, tagalangit yan. Yung sinasabi dyan na 24 na matatanda, tao ba yan o hindi? Hindi yan, tagalupa, tagalangit yan. Brad Romeo, sandali lang, Brad Romel. Stop muna ikaw. Stop. Mic mute mo muna. Ito, Brad Romeo, ang sagot niya is mayroon ng tao sa langit sa pamamagitan ng 2 talata na pagpapatunay niya. Ito po ay Mateo 19:28, Revelation 4:4. Yan po ang pagpapatunay niya na mayroon ng mga nakaluklok sa langit. So, mayroon ng tao. Bago Brad Esel, dagdagan ko lang ng konti. 2,000 years ago. Sandali lang, Brad Ryan. Tama na po yung parte mo doon dahil sige, Brad. Okay. Ibigay mo na yung sagot mo. So, huwag kang sumingit. Huwag kang sumingit, kaibigan, dahil pagbibigyan ka naman eh. Tama? Ang binibigay ko ngayon sa mga listeners natin ay yun ang pagpapatunay mo na may tao na sa langit. Ngayon, tao ang gagamitin natin. May liliwanagin lang po tayo dyan balang araw kasi wala pong makakaakyat na tao sa langit kundi espiritu. Tama po ba? Tama ba, Brad Esel? Oo. Tama. Kasi pagka tao ang gagamitin mo, ang gagamitin ni Brad Eli Soriano, hindi makakapanhik ang katawan na may dumi sa kanyang tiyan. Kahit anong gawin mong linis, sasabihin niya, hindi yan makakapanhik. So, tao po yan. Ang tao po hindi talaga makakapanhik sa langit. Ang tao po kasi ay laman at dugo na madumi. Madumi po yan ang description ng Biblia. Ang katawan natin na ito, yung flesh and blood natin na taglay natin ay babalik sa lupa. Tama kayo, di ba? Ngayon, ang pumapanhik sa langit ay hindi tao. Yan lang po ang aking description na sinishare naman. Baka mamaya lumawig tayo sa pag-uusap na tao ang binabanggit natin, lahat tayo mamamalina. Ang kapanhik sa langit, alam na po natin lahat yan na espiritu po yan. Kung tatawagin natin tao, marami po tayong maililigaw. Ang katawan, yung kaluluwa, yung the living soul, babalik sa lupa. The Spirit, yung Holy Spirit, yun ang papanhik sa langit.
Kaya yan po lahat na ating naririnig na mga mangangaral na gumagamit na tao sa langit, kapilosokohan yon dahil ilalaban nila ay wala namang kahit isa makapanhik sa langit. Meron lang isang tao nakapanig sa langit. Okay, Tanong ka po Para sa akin, para sa akin, isang tao lang ang nakaakyat sa langit. Tao po nakalagay sa translations ng mga Bible, kaibigan, pero nakalagay din naman sa Bible na walang makaakyat na tao sa langit. Wala kahit isa. Ang nakaakyat ngayon sa langit, isa lang. Si Jesus, dala-dala niya, dinala siya ni Kristo kasi si Jesus, pinasukan ni Kristo dito sa lupa. Mag-akyat na sa langit, dala-dala niya si Jesus. Si Jesus ang tao, anak ni Maria. Kunin mo naman yung punto ko, kaibigan. Brad Esel, pasensya na ha. Although ako yung tumindig na para may share ko lang ito sa mga makikinig. Romeo, ang tao na binabanggit mo ay walang taong makaakyat sa langit. Katotohanan po yan. Walang taong makaakyat sa langit. Si Jesus lang. Si Jesus lang ang tao. Hindi nga tao. Pag umakyat si Jesus na inianak kamo ni Maria, maraming tututol dyan kasi madumi ang katawan. Ngayon, ang wala na, malinis na si Jesus. Ha? Si Jesus, dala-dala ni Kristo kasi si Jesus pinasukan ni Kristo dito sa lupa. Pagbalik niya sa langit, dala-dala niya si Jesus. Brad John, mag-moderator ka na lang muna kasi napuputol yung tanong ni Brad Romeo. Okay, ganito na lang. I-divert mo na lang, Brad Romeo, kasi naglagay ako ng description, meaning ng tao. Sa akin ka na magtanong ngayon, kaibigan, i-divert mo yung tanong, kanino ba? Kay Esel ba o kay Ryan? Ang tanong ko kanina ni Ryan kung saan banda sa langit. Meron sa mga binasa. Okay lang sa akin yun. Sige, putol ka muna. Ryan, sagutin mo. Isang sagot lang po yan para makaabante tayo. Masaan daw banda sa langit, kaibigan? Punta muna tayo sa sa Gawa. Gawa 7:55. Categorical naman yun. Sabihin mo lang kung saan banda sa langit. Tapos kung hanapan ka ng resibo, saka mo ibigay yung resibo. Oo, lang. Sabi dito, at kanilang pinagbatuhan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoon Jesus, tanggapin mo na aking espiritu. Ano bang umaakyat sa langit? Di ba ang espiritu? Punta ulit tayo sa Punta ulit tayo sa ikalawang Korinto. So, hindi naman makakakita ang laman at buto Brad Ryan, objection ako dun sa sagot mo bilang moderator. Tanungin mo literal yung kanyang tanong. Sagutin mo literal yung kanyang tanong. Verbatim, no? Sagutin mo saan banda raw sa... Pakiulit ng tanong. Ito, ako magsasabi ng tanong. Saan daw kung may taong umakyat sa langit, asan banda sa langit? 1, 2, 3 po. 1, 2, 3 ba? Ito nga, babanggitin ko nga Pinuputol mo kagad. Paano tayo tuloy-tuloy? Hindi ko pa binabanggit yung talata. Punta tayo sa ikalawang Korinto 12. Para tuloy-tuloy tayo, huwag mo interrupin lang. Sabi dito, at nakilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam na kung paano inagaw sa paraiso. Saan yung paraiso? Sa ikatlong langit Objection okay, Brad Ryan. Mr. Moderator, objection. May nag-o-object. Kung tama. Saan sa langit? Sa ikatlong langit ba? Sa ikalawang langit? Wag mo nang basahin. Ikatlong langit ang paraiso. Ikatlong langit ang paraiso. Okay. Sandali lang Brad Ryan. Sandali lang, Romeo. Sandali lang, Romeo. Sige. Bigyan lang natin ng disciplinary action tong si Ryan. Pagka tinanong ka, kaibigan, sagutin mo muna. Pag hinanapan ka ng talata, saka mo basahin, ayon kay Brad Esel yan, narinig ko yan. Sagutin mo muna, then supporting verse ibigay mo pagka hinanapan ka.
Tama po Ayun ba? ang sagot ko, Brother Sel, ikatlong langit, paraiso. Ikatlong langit. Okay. Sino po magtatanong pa ulit? Si Pablo ba yun ang nasa tatlong langit sigurado? O si Jesus? Si Pablo yan. Hindi yan si Jesus. Okay, stop kayo dalawa. Brad Esel, anong masasabi mo? Stop muna, Romeo. Si Brad Esel. Sige, ikaw naman, Brad Esel. Bigyan kita ng 5 minuto, Brad Esel. Okay, sagutin ko lang itong talata na ginamit ni Back to the Scripture dito po sa Revelation chapter 4, no? Ito kasi yung patunay niya na mayroon na pong tao sa langit dahil pinakita kay Juan. Kung babasahin mo lang dito sa verse 4, mga kaibigan, mga kababayan, tama si kapatid na Back to the Scripture, may tao na sa langit kung ito lang isang talata. Pero kung basahin mo buo ito, umpisahan natin sa uno. Dito sa chapter 4 pa rin ng Apokalipsis. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit. At nang unang tinig na aking narinig, nagaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Nakita ni Juan, bukas ang langit, pinaakyat upang ipakita ko sa iyo hindi yung nasa loob ng langit, kundi yung mga bagay na magaganap sa hinaharap. Ano yung ipinakita kay Juan na magaganap sa hinaharap? Pagdakay na pa sa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit. At sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo at ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardiyo at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan at sa mga luklukan ay nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda na nadaramtan na mapuputing damit at ang kanilang mga ulo ay may mga putong na pinto. Ito mga kaibigan na pinakita kay Juan, magaganap ito sa hinaharap. Sa makatuwid, ipinakita lang ito kay Juan pero hindi pa ito naganap. Kasi itong revelation, kaya nga ang tawag revelation. Ipapakita niya, ini-reveal niya yung magaganap na hinaharap. Last minute. Sa darating na panahon, makikita. Ito yung ipinakita. Ito po yung mangyayari. Pero hindi ibig sabihin may mga tao na sa langit. Wala pa. Ipinakita lang through vision o revelation, mga kaibigan. Napakalinaw. Kung basahin pa natin doon po sa Revelation chapter 1, verse 1, na kung saan ipinahayag po yun ni Kristo sa kanyang anghel upang ipasulat kay Juan na yung magaganap sa hinaharap, mga kababayan. Yan po ang ibig sabihin yan. Pero hindi ibig sabihin may tao na sa langit. Hindi, pinakita lang yung mga magaganap sa hinaharap. Yun lamang po kasi wala na tayong oras. Okay, sige. Okay, ganito po mga kababayan wala pong tumitindig kundi si Brad Esel ang tumitindig na wala pang tao sa langit. Ikaw naman si Ryan sa BTTS, gusto mo namang patunayan na mayroon ng tao sa langit. So ganito po, sino po bang ating pasasalitain pa? Patutuloyin ba natin si Back to the Scripture, Brad Esel? Kapatid na Romel. Patuloy ko yung akin. Okay, ganito po. Magtatanong pa po ba? Ganito po muna. Kasi may kapapasok po, Brad Romeo, no? Pagsalitain natin si kaibigan Romel. Mic on mo, Brad Romel. Okay, Brad Romel. Bigyan kita 5 minuto lang, kaibigan. Nagtatanong lang sana ako. Okay, sige, tanong po. Isang tanong lang muna. Follow-up question na lang yung pag sinagot ka. Kanino ka magtanong, kaibigan?
Kaya back to the scripture. Okay, back to the scripture. Magtatanong si Romel sa iyo. Kasi Go. ginamit niya yung 19, kasi ginamit niya yung Mateo 19:28. Tapos idinugtong niya dun sa Apokalipsis. Kung bang nasa 19:28 na 12, 12 apostol ba yun? At yung 12 apostol ba yun, yung 20 tinutukoy na 12 sa 24 na nandun sa luklukan sa langit? Sa Mateo. Yun lang gusto ko malaman. Sige, Oh, sagot. Brad, Brad. Ryan, kami. Oh, Brad, Brad. Sila yon. Okay, So, tanong ko nung- ulit follow-up question, Romel. So ibig sabihin, yung 12 apostol, sila pala yung 12 sa 24 na nakita ni Juan. Ibig sabihin ba, nakita ni Juan yung sarili nyo doon sa 12? Ano? Hindi ko marinig ano? Kasi sabi mo, sa 19:28 ng Mateo, yung 12 apostol doon, yun yung 12 sa 24 na nakita ni Juan. Ibig mo bang sabihin, yung 12 apostol doon na nakita ni Juan, nakita niya yung sarili niya? Kasi apostol si Juan. Nakita niya yung sarili niya. Kumabasa ko. Tinatanong Nakita lang ni Juan yung kita. sarili niya. Teka muna. Teka muna. Romel. Alam ko na yan eh. Diyan ka pupunta talaga. Masyadong mainit. Hindi Masyadong ako mainit. mainit. Alam ko na yan. Masyadong mainit. Teka muna. Moderator time. Teka muna. Pwede bang ano? Kasi ang tanong ko lang naman, konfirmasyon. Hindi ko naman sinabing saan mo mababasa. Konfirmasyon lang naman eh. Masyadong mainit eh. Kasi ang paniniwala niya, may tao na sa langit. Nasa langit na. Ibig sabihin, nandun na siya. Ibig sabihin, nakita ni Juan yung sarili niya sa langit. Yun ba yun? Yung ba ibig sabihin nun? Okay, Brad Romel, excuse me Ganito po kasi ang ating ina-arrange na usapan is huwag kayong magdirektahan. May moderator po tayo. Ako po yung mamamagitan. Kung sinong pasasalitain Ako pa maayos naman ako nagtatanong eh. Okay, Mayos, pinuputol nga lang natin kasi sisingitan niya. Kaya bibigyan natin ng pinaka-guideline natin. Kapag nakapagtanong ka po at sasagutin niya, dapat tumatahimik dahil sisingit ka agad ako. Bibigyan ko ng direction kayo. Ngayon, ano pang punto mong itatanong ngayon? Ang tanong mo kanina, kaibigan, is nakita ba ni Juan ang kanyang sarili doon sa 24? Sagot na ako. Sandali lang, Ryan. Sandali lang, para may kaayusan tayo, no? Kasi hindi pa tayo nakabuo ng napakagandang pattern natin. Kaya ngayon, i-develop pa natin yung ating pattern na sa susunod na mga tagpo natin ay mayroon tayong kaayusan. Alang-alang sa may-ari ng ating channel na pinapasukan. Ngayon, eto Ryan, ulitin ko lang po yung tanong kung magiging tama ako, no? Nakita daw ba ni Juan, Apostol Juan, yung kanyang sarili dun sa 24? Yan po tanong. Sagot. Oo, yes. Yes. Support. Malaking yes. Suportahan mo by verse. Synchronize ang sagot ko. Revelation 7:13. Basa. Revelation 7:13. Tandaan natin na Revelation 4:1, si Juan ang umakyat. Hindi pwedeng tutulan tong talata na to. At sumagot ang isa sa matatanda. Sabi dito sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi, sa akin, ang mga ito'y nararamdaman ng maputing damit. Sino-sino at saan nagsipanggaling? At sinabi ko sa kanya, Panginoon, ikaw ang nakakaalam. Bakit? Nandun sa langit eh. Ikaw ang nakakaalam. Sinabi niya sa akin, ang mga ito nanggaling sa malaking kapighatian. Sino yung sumagot? Isa sa matatanda. Di nakita niya pala yung sarili niya. Nakita ni Juan yung sarili niya. Okay. Okay. Brad Romel, yan po ang kanyang Follow-up sagot. lang. Revelation 7:13. Follow-up lang. Ibig sabihin, nung makita ni Juan yung sarili niya doon sa 24 na matatanda,
Nasaan si Juan? Nasa langit ba? Nasa pulo ng Patmos? Ano na? Hindi. Malabo yung ano yung ultimo? Ibig sabihin, nung nakita ni Juan, kasi kinumpirma mo, sa 12 na yun, 12 apostol, nakita ni Juan yung sarili niya. Nasaan ba si Juan? Nasa pulo ng Patmos o nasa langit? Si Juan napasa espiritu. Bukas ang langit eh. O basahin nga natin Revelation 4:1. Pumasok siya, bukas ang langit eh. Okay. Ay, ano, sandali lang, pinapasok Brad sa Ryan. throne's room. Brad Pumasok Ryan, siya na sa po yung- throne's room. Okay na po. Okay na po. Stop Ah, na, okay, Ryan. okay. Ibig sabihin, Ngayon, Romel, ito po yung sagot niya. follow-up lang po. Sandali lang. Yan pong sagot niya ay nakapasok nga po siya sa pagiging espiritu niya. Nandyan, maliwanag po ang sagot niya na binasa naman niya kanina na nasa espiritu ngayon si Juan. Wala sa katawang tao. Nasa espiritu po siya. Nakakyat siya. Tama. Correct yun, 100%. Ngayon, ano masasabi mo dun sa sinabi niya, Romel? Sige, go, Romel. Ibig bang sabihin, nung makita ni Juan yung sarili niya, dalawa ba yun? Kasi nung Okay, ganito na, nakita Romel, niya tama na. nung nakita niya yung labindalawang nakita niya sarili niya, dalawa ba si Juan? Sandali lang, Ryan, ha? Huwag natin pasukan ng ganong level ng Ito, pilosopo to. pagbibigay kasi sinagot ka lang naman yan eh. Huwag mong sisingitan na ng ganon. Bahala na po yung nakikinig. Si Brad Esel naman, ang pagbigyan natin ng 5 minuto para maipasok naman niya yung kanyang nalalaman dyan. Sige, Brad Esel. Sige, salamat. Out na ako kasi ako yung tatrabaho. Bahala na yung nakikinig. Okay, sige po. Tama naman yung tanong. Pasok naman yung tanong ni kapatid na Romel, kapatid na Dajon. No? Pasok yung kanyang tanong na kung si Juan ay nakita niya yung 12 apostol at saka 12 tribo ng Israel. Yun po kasi yung pinupuntos ni kapatid na back to the scripture na 24 elder doon po sa langit. So ang tanong ay nakita ba ni Juan yung kanyang sarili? Oo, nakita niya, sabi ni kapatid na ang umaakyat sa langit, ang pinupunto po ninyo dito ay yung espiritu. Tama naman kasi espiritu, umakyat si Juan, hindi naman literal umakyat na sa langit. no? Nakita niya. Ngayon, nakita niya yung kanyang sarili. Sa makatuwid, alam nyo, tama yung tanong ni kapatid na Romel hindi filosopo yon. Filosopo yung unawa mo, hindi filosopo yon. Hindi yung huli. Okay. Yung huli, Bradesel. Yung huli kasi, yung pinutol ko. Hindi yung tanong niya tama siya. Pero yung huli kasi, yung stop, sabi, nung gumanon ako, yun ang pinutol ko lang. Kasi nga, papasukan niya ng ganon, kapilosokohan na kasi. Kaya pinutol ko. Pasensya na po kung hindi nyo nakuha yung aking punto bilang moderator doon sa bagay na yon. Kasi po, papasukan niya ng isang magulong pangungusap na. Kaya pinutol ko na. Wag na natin ipasok yon, sabi ko. Ngayon dito, kaibigan, sa pagkakaroon natin ng pag-uusap tungkol sa may tao na nga ba sa langit. Okay, ito na lang kapatid na Dajon para ipatuloy ko na lang, sige, tuloy mo sa'yo. Pagputol doon sa sinabi niya sa Lucas 23 na meron na daw tao sa langit dahil yung daw nasa Lucas 23:40 ito yung isa sa mga napako doon sa krus na kasama ni Kristo. At sabi dito, sabi kasi yung isa na nandun sa krus, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot ni Kristo dito sa 43, sabi niya, at sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Hindi naman po mahirap intindihin ito mga kaibigan, mga kababayan Bakit po? Kasi hindi naman ibig sabihin nito na sa panahon na yon nakasama na niya sa paraiso.
Una-una, Objection muna, Brother Hazel, objection. Wala akong sinabing ganyan. dali muna. Sandali lang. Kung mag-objection ka, Ryan, kung mag-objection ka, huwag sa kanya, sa akin ka mag-object. Objection, Brother John. Kahit i-replay natin yung video, wala akong sinabing ganyan. Okay. Hindi sa langit yung paraiso na yan. Hindi sa langit yan. Parang sa ganon, ay ako naman magbibigay ng warning kay Sige, Brother, tuloy na po. Brother Hazel, Sige, object lang ako. sige, Brother Hazel, ituloy mo. Binigyan ko lang instruction si Ryan. Ang punto sa kanyang sinabi, mga kaibigan, ito kasi yung patunay niya na talata na may tao na sa langit. Ngayon, idinidinay na niya na hindi sa langit ito, kundi sa paraiso. Sa makatuwid, hindi pala ito dapat patunay ni back to the scripture na may tao na sa langit. Kasi hindi naman talaga ito dapat gamitin mo na may tao sa langit. Kasi unang-una, ang sabi ni Kristo, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon. Kailan niya sinabi? Noong nandun sila sa Bantay Golgota. Ipinangako ni Kristo na kasasamahin niya yung magnanakaw sa paraiso pero hindi sa panahon na yun, mga kaibigan. Bakit? Kasi pagkamatay ni Kristo, pagkamatay din nandun sa yung magnanakaw, si Kristo po bumaba sa kalaliman ng lupa ng 3 days at 3 nights. Pagkatapos na buhay siya, and then nagpakita sa mga apostol, and then nanatili muna lupa ng 40 days and 40 nights. Sa makatuwid, hindi diretso pumunta sa langit para dala-dala yung magnanakaw, mga kababayan. Ano? At saka itong sinabi ni assurance po ito doon sa magnanakaw, hindi po ito ibig sabihin, kung intindihin mo lang malinaw naman sabi ni Kristo at sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon, kasasamahin kita. Yung salitang kasasamahin hindi naman yan kita sa paraiso. Yan ang dapat natin maintindihan diyan, mga kaibigan at mga kababayan. So, very good. Wala na tayong magagawa yan kasi hindi naman pala ito patunay ni back to the scripture na may tao na sa langit dahil dinidinay niya naman pala, no? Okay. Okay, ganito po, ang tindig ni Brad Hazel, mga kababayan, ay hindi pa daw mangyayari yung pagiging kakasamahin ni Kristo sa paraiso yung nakapako sa krus na yun, kundi sa susunod pa. Yun po ang tindig niya. Ngayon, mga kababayan, ay ano pang may patunay, Brad Ryan? Idugtong ko muna yung akin, sandali lang kung pwede. Okay, sige, ikaw muna, Romeo, ay dugtong mo. Katanungan ba yan? Medyo, ano pa ito, parang istorya ito siguro. Okay, sige, bigyan kita ng 5 minuto. 5 minuto, kaibigan na Romeo. Go now. Para sa akin, kung may magsabi na mga tao andyan na sa langit, para sa akin wala. Para sa akin lang, isa pa lang katao ang sa langit ngayon, si Jesus, dala-dala ni Kristo. Kung paano nakita sa mga Hudyo umakyat si Jesus, kasabay si Kristo palangit, pagbaba ni Kristo, ganun din si Jesus ang dala niya sa lupa, pagbabalik niya. Para sa akin, isa lang katao ang sa langit ngayon, hindi mga tao, isa lang si Jesus. Okay na sa akin, okay na. Okay, ngayon kaibigan, yung paniniwala mo na siya lang ang nandun sa langit at kung wala naman tututol dyan, okay, mananatili lang muna na gano'n, kababayan. Si Ryan, kung anong oras pa tayo, ilang minuto pa ba tayo, ay ipapagpatuloy mo para maliwanagan tayo, Ryan, kung ano yung iyong... Sige. Hindi pa ako umaapak Hindi pa ako umaapak doon sa may tao na sa langit, wala pa. Hindi pa. Di ba, nakapag-isa ka na Romeo, suspense pa yan.
Sandali lang kaibigan. Ngayon, Akala mo bibigyan mapak kita. na ako, wala pa, kahit 1/4, kahit 1/8. Sandali lang kaibigan, huwag mong hahaluan na ng maraming pananalita kasi kung hindi ka pa nakaakyat, di ba, binibigyan ka na ng oras mo ngayon, 5 minutes, umakyat ka na. Igsian mo lang, huwag mong habaan. Sige. Okay, go. Pero, wait lang, balikan ko muna itong Hebreo 11:5. Baka makalimutan natin eh. Okay. Basahin niya natin mga Kaibigan, 11:5. Sabi dito, tandaan mo, 5 minutes lang bibigay ko sa'yo. sige. Oras ko naman to eh. Pero punta muna to sa 11:13. Hebreo 11:13. Tingnan nga natin kung tama yung interpretation ni Brother Desel. Sabi dito, ayon sa pananampalataya, ang nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang pangako ngunit nangakita at natanaw sa malayo. Balik tayo dun sa sa verse 5. Verse 4. Si Enoch ba natanaw yung Kanaan? Hindi. Context by context to eh. Si Abel ba natanaw yung Kanaan? Hindi rin. Si Noe, natanaw ba yung Kanaan? Hindi rin. Si Abraham, si Sarah, si Jacob, si Isaac, natanaw ba yung Kanaan? Hindi. Sino ang nakapasok? Si Caleb, kahit si Moises natanaw eh. Context by context ito. Itong Hebreo 11. Huwag natin pagsasamahin. Yung isang context, pinagsama natin, inilagay sa 13. Nangamatay ang lahat ng mga tao at kinamtan ng pangako. Ngunit hindi natanaw mula sa malayo. Sino ba ang hindi ang nakatanaw? Si Moises, si Abraham, si Sarah. Ang nakapasok lang, si Caleb lang at saka si Joshua. Yan ang interpretation dyan. Hindi naman sinabi dito sa 5. Si Enoch, kinamtan na namatay. Huwag nang makita ang kamatayan eh. Hindi naman sinabi dyan na nakapasok siya sa Kanaan eh. Ibang context yon. Context by context. Sa pananampalataya si Noe. Sa pananampalataya si Abraham. Yun lang ang ko. Ilang minutes pa ako? 3. 3 minutes. Ilang minutes pa ako, Brad? Tatlo. 3. Punta na tayo. Tutumbukin ko na. Punta na tayo sa Mateo. Tingnan natin. Hindi, Juan muna. Juan 13, Juan 13, yung binanggit ni Brad Romeo. Papiyawan ko pa lang, Juan 13. Kasi, hindi pa ako nagbabanggit ng mga talata. Ang binabanggit ko pa lang, ang general rules sa pag ang tao namatay, saan ba napupunta? Saan ba napupunta yung 3 sangkap ng katawan ng tao? Yung espiritu, kaluluwa, at katawan. Yung pa lang ang binabanggit ko. Wala pa akong binabanggit na may tao na sa langit. Sabi dito, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao? Si Kristo. Sabi dito ni Kristo, kung sino yung umakyat sa langit na bumaba, siya yun. Hindi naman sinabi dito ni Kristo na wala pang taong umakyat sa langit. Huwag natin dagdagan yung talata. Ang sabi niya, kung sino yung bumaba sa lupa na siyang umakyat sa langit, siya yun. Wala siyang sinabi dito na yung tao. Kasi kukontrahin niya eh. May kukontrahin tong talata na to. Punta tayo sa Mateo. Sabi dito sa Mateo 27, ilang minutes pa ako, Brad? Hindi na siguro matatapos. Ilang minutes pa ako, Brad? 50 seconds na lang. 50 seconds. Sige na. Ibigay ko na kay Brad Esel. Wala na. Hindi ko pa natapos. Sige, Brad mapuputol, Esel. Ano makabakibigit. masasabi mo? Okay. Okay, 5 minutes. Paano ko anuhin ito kasi wala naman siyang
ang binanggit lamang po niya ay doon po sa Hebreo 11, mga kaibigan, na hindi daw nakita ni Enoch yung Kanaan. pangako. Kanaan. Alam nyo, ano ba yung tinutukoy na pangako dyan, kapatid, na back to the scripture? Yung bang Kanaan o yung pangako na buhay na walang hanggan? Ang context dyan, hindi nila natanaw sa malayo. Ay, ano? Balik nga tayo, Hebreo 13 yan, 11:13. Sabi dyan, Brother Sel, nangamatay ang lahat ng ito na hindi kinamtan ng pangako, ngunit kanilang natanaw mula sa malayo. Sa ano yun? Yung pangako ng Diyos na Kanaan. Ayon dito. Ryan, may tanong ha. Ryan, excuse me. Ang tanong ni Brad Esel, ano ba yung pangako? Yun po ang pinapasok. Kanaan. Ano nga yun? Buhay na walang hanggan ba? Yung Israel. Kanaan. Sige, alam ko na yun, kapatid na Dajon. Ito. Basahin ko pa dito sa 39. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatutuhanan dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako. Kanaan din ba yan? Brother Esel, hindi pa naman talaga kinaptan yung pangako eh. Bakit? Wala pa namang wala pa namang pagbabagong lahi. Ibig sabihin, hindi pa sila nagkakaroon ng katawang bago. Kaya nga, tinatanong kita. Maluwalhating katawan. Tinatanong ko. Maluwalhating katawan. Ito kasi itong istorya dito sa Hebreo chapter 11. Kaya nga ang tanong ko dito, sabi mo doon sa 13, yung Kanaan ang pangako na hindi nila nakita. Nangamatay sila na hindi kinamtan ng pangako, ngunit nangatanaw mula sa malayo. Na hindi kinamtan ng pangako. Sabi mo, Kanaan yon. Ngayon, kung ipatuloy mo kasi basahin yung Hebreo, ay napakarami. Parang tinukoy ni Pablo yung mga tao doon. Kaya lang hindi niya tinukoy lahat kasi hindi ko na dapat tukuyin lahat, sabi ni Pablo. Ngayon, kung Kanaan, yon dito sa 39 para mabilis, itong hindi kinamtan ng ang pangako, Kanaan din ba ito? Hindi, Brother Esel. Hindi. Okay. Brother Esel, so sa chapter 30, sa verse 13, Kanaan yon. Yung Kanaan na literal. Kanaan yon, Brother Esel. Brother Esel, ako, meron akong isusupport dyan, Yan nakalagay sa... Tuloy ko lang muna. Okay, so hindi daw Kanaan. Ano ito kapatid na back to the scripture kung hindi Kanaan? Wala na si back to the scripture? Hello, Brad. Narinig kita, Brad. Kung hindi Kanaan ito, hindi Kanaan kamo, ano ito, hindi kinamtan ng mga pangako. Ibig sabihin niyan, Brad, hindi pa nila nakamtan yung pagbabagong lahi. Yung sagot ko sa kanila. Wala pa silang bagong katawan dyan eh. Hindi pa kinamtan yung pangako eh. Kaya nga, ang tanong ko kung hindi Kanaan ito, kasi doon sa verse 13, sabi mo, Kanaan yon, yung literal na Kanaan. Ibang context yun, Brad. Ibang context. Ito ay hindi kinamtan ang pangako. Ano ito? Yung buhay na walang hanggan ba ito? O anong klaseng... Hindi pa yan, Brad. Hindi pa yan. Hindi pa yung kinamtan nila. Yun nga sabi ko sa iyo. Wala pa silang buhay na walang hanggan. Hindi pa kinamtan. Naman, linaw naman dito sa pananampalataya. Subukin si Abraham na inandog siya. Iba-ibang context yan, Brad. Huwag natin paghaluhaluin. Sino ba hindi nakapasok? Bahala ng tao, kapatid. Tinatanong ko lang kung hindi sige, Brad. Okay. Para sa iyo pala, yung verse 13,
ang hindi kinamtan na pangako na nila Abraham at saka si Noe, kamo, ay yung Kanaan na literal, no? Yung literal na Kanaan. Ngayon, dito sa verse 39, at ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako. So ito, hindi naman Kanaan ito, kundi buhay na walang hanggan. So bali dalawa yung ibig mong pinupunto, no? Na ipinaghahanda ng Diyos na lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Okay, ang mga nanonood, mga kaibigan, mga kababayan, bahala na kayong umintindi, ano? Sa sinasabi at tinutukoy namin dito, mga kababayan. Si back to the scripture, sabi niya doon sa verse 13, yung hindi daw nakamtan na pangako nila Abraham ay yung Kanaan na literal. Ngayon, dito sa verse 39, hindi naman Kanaan. Okay, bahala na kayo. Kapatid na Dajon, okay, sige. Okay, Brother Ryan, magpatuloy pa tayo. May oras pa tayong konti, no? Meron ka pa bang maidadagdag na mga talata mo dahil ipinaglalaban mo na may tao na sa langit, kaibigan, at nandito kami na umaabang dun sa mga patunay mo. Ngayon, hanggang sa punto papasok na ako, Brad. Apak na ako doon. Sandali lang. Bibigyan kita ng oras mo eh. Kaya huwag kang magsasalita habang meron pang time pa, no? Sorry. Pag binigyan kita ng oras mo na, doon ka na mag-start. Okay? Ganito po. Ikatlong pagpasok mo ngayon, napatutunayan mo, gamitan mo ng mga talata mo na may tao na nga sa langit, buong panahon mo yan, 5 minutes from now. Okay, go. Balik tayo dito sa Di ba, ipinakita ko kaganina yung mga talata, ang general rules sa Biblia. Pag ang tao sa panahon ng lumang tipan, pag namatay sila, yung katawan pupunta sa alabok. Yung kaluluwa pupunta sa dalawang partition, sa Sheol at Hades. Depende yung kung mabuti ka o masama. Kung masama ka, doon ka sa Hades pagdurusa. Sheol o Hades pagdurusa. Tapos, pag mabuti ka, doon ka sa Abraham's bosom. Doon sa Sheol o Hades kaaliwan. Ngayon, ano ang nangyari? Nagkaroon ng pagbabago. Mateo 16, bilisan ko lang ito. Mateo 16:18. Sabi dito, at sinabi ko sa iyo naman, nabulol tuloy. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pinto ng Hades ay hindi na magsisipanaig laban sa kanya. Meaning, pag ang tao namatay, hindi na siya papasok sa Hades, kaaliwan o Hades, Abraham's bosom. Bakit? Kasi, ayon dito sa Hebreo, ibibigay ko lang muna yung mga hint. Hebreo 9:27, ayon dito, dalawa na lang ang pwedeng puntahan ng tao. At kung papaano ang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay paghukom. Ngayon, yung mayaman na pumunta sa Hades pagdurusa, yun ay paunang paghuhukom. Yung pulubi na pumunta sa Abraham's bosom, yun ay kaaliwan. Ngayon, ano ang nangyari? Ano ang nangyari dun sa Hades kaaliwan? Ang nangyari dun sa Hades kaaliwan, iniakyat ng ating Panginoong Jesucristo noong siya ay umakyat sa langit. Meaning, nung siya ay umakyat sa langit, may isinadyan doon, nakakahiya ka doon.
Tama na, Ryan muna. Tama na, Ryan. Ganito, nag-request na kasi si SL. Bigyan na natin siya ng ano. Ako muna ang ano na, magpapaalam na lang as moderator. Ngayon, bahala na lang kayo kung magpatuloy kayo dahil sabi ni Larry na paalam na ako. Kung kayabangan pag-uusapan sa hindi daw kami magkasingyaban. Pero kung pagiging bastos naman, mas matanda ako. May binabastos ako ng mas bata sa akin. Yun ang masasabi ko. Kabastusan niyang sinasabi niya. Oo nga, Larry. Kabastusan mo yan, kaibigan. Kahit reviewin natin yan. Kahit reviewin natin ang video. Bastos ka. Ibang topic ka lang, magulo mga ngayon. Sige, bastos yung tao na yan. Ayoko na. Magulo, ibang topic na lang. Sige na, wala. Tama na kasi 2 hours na tayo. Ang tanda na, bastos pa rin. Sige na, para sa sunod na kuan ba? Para sunod na live, meron tayong kuan, paksa. Bastos. Sige na. Sige na kung ng taong bastos. Exit na ako, Brad Esel, ha? Oo, sige. Ituloy na lang natin. 7 araw na natin pag-usapan yung ibang paksa. Kapatid na back to the scripture, ituloy din natin itong topic at bigyan natin ng mas mahabang oras. Sige, Brad. Ay, ako dyan, Brad. Salamat, Brad. Exit na ako. Kasi ayaw ko yung magulong Okay na sana ka kanina Magulo. Papagay na ng Brad, sila. Exit na ka, Pastor. Salamat dun sa mga natin ng 15 minutes. Imbes na, sa susunod. imbes na mag-aralan, wala na. Okay. Sige, i-try ko pa rin sa mas maayos na kakayahan ko sa susunod if I am invited again. But if not, okay lang naman, no problem lang naman. Ngayon, ayaw ko lang yung sa edad ko to, sa itsura ko to, may pumapasok mas bata pa sa akin, babastusin lang ako. Hello, kapatid. Huwag ka na bumalik sibuyas, Dadon. Bakit naman? Bakit naman? Sige, pumasok. Religion ito, kaibigan. Anong huwag bumalik? Para manalo ka na lang, talo na lang ako, ganun ba? Sige. Alam mo, sa totoo lang, Larry, alam mo yung Larry, yung ginaganyan-ganyan mo na sinasabi mo, daldalan lang pala gusto mo, makipagdaldalan ako sa'yo, away babae, papatulang kita, pero yung kabastusan mo, kaibigan, huwag mong ulitin, ha? Hindi. Maganda. Tayo ng dalawa mag-usap. Gusto mo? Ngayon. Hindi na. Wala ng oras. Hindi. Magtawagan kayo sa number ninyo. Magtatag ka ng topic mo. Isang topic lang tayo mag-uusap pa. Kapatid na Dajon. Mag-usap kayo sa number. Mahinig muna tayo. Pagbigyan natin si kapatid. Tinawag natin. Sige. Pagbigyan mo lang ako ng 5 minutes. Sabi niya bago po tayo magpaalam. Tumawag kasi siya sa akin, tumawag sa cellphone ko kanina. So nandyan po si kapatid na Romel. Kapatid na Romel, magandang hapon. Magandang hapon sa inyo dyan at magandang umaga sa inyo. Makasingit na ako, pasensya na kayo Kasi dapat kasi ang format natin maging stricto. Kasi sabi sa 14:40 ng unang Korinto, winin yung may kaayusan lahat ng mga bagay. Pag sinabing 5 minutes, kasi natin sa 5 minutes. Tapos, kaya nagkakaroon ng gulo Meron pa kasing tanungan Siguro, Brad Esel, next time suggestion lang naman to kung papayag ka. Halimbawa, 5 minutes. Kung ano yung topic sa 5 minutes, tumbukin na. Huwag na magpaligoy-ligoy. Di ba? So, 5 minutes, tapos wala nang tanungan. Yung susunod na 5 minutes, ang kagaya niya, ang topic niyo, kung may tao ba sa langit o wala. Sa 5 minutes na yun, ilatag mo ng lahat ng bala mo. Tapos yung susunod, 5 minutes ulit, ilatag niya lahat ng bala niya. Ganon, halimbawa, 3 magsasalita, tigpa 5 minutes nila, 15 minutes na yun. Diba? Ngayon, yung susunod na round, walang tanungan yun yung susunod na round, doon mo naman i-rebat yung sinabi nung iba, 5 minutes din. 5 minutes rebat. Diba maganda yung ganon? Ngayon, 5 minutes rebat ngayon. First round, ilalatag muna nila yung paniniwala nila. Second round, rebat na yan. Dahil nagsalita na, ilatag na, mayroon ka na i-rebat ngayon. Ngayon, doon sa second round na rebat, pagkatapos nun,
Conclusion ngayon. Wala nang tanungan kasi pag may tanungan talaga magulo eh. Nawawala sa kaayusan. Tapos ngayon, conclusion, bahala na yung nakikinig. Di ba ganon? Bahala na yung nakikinig. Ganon dapat. Para maging maayos kasi magulo talaga, Brad Esel. Kahit na ako, naunawa ako si Brad Esel, kahit anong ayos ang gawin niya. Kahit anong ayos. Marami na siyang beses na tinry. Talagang napapansin ko pag may tanungan, talaga magulo. Sasabay. Sa tanungan kasi, nagkasasabay-sabay. Pero kung titindig ang bawat isa, tapos bibigyan ng oras, imumute mo yung dalawa, titindig yung isa. Tapos ngayon, second round, rebat naman. Tapos conclusion. Ganon na lang siguro ang gawin natin, Brad Esel. Ngayon, meron lang ako ipupunto. Ilang minuto pa ba ako? Sige. Meron lang ako ipupunto, Brad Esel. 1 minute lang, kaibigan. 1 minute lang para ma-assemble sige, 1 minute natin na lang. yung susunod. Sige, 1 minute na lang. Itong Hebreo 11 kasi, hindi ako naniniwalang magkakaiba ng context ito. Kasi sa umpisa pa lang, ang tinutukoy dito pananampalataya, mga kapatid. At ang binabanggit ni Pablo rito, mga tao ng Diyos, tungkol sa pananampalataya ng tao ng Diyos. Actually, inumpisahan niya yan kay Abel. Di ba? Okay, ganito. Kay Abel niya inumpisahan yan. Ngayon, Ganito. tapos na? Romel, Hanggang sa dulo yan, mga kapatid. dali lang. Pangako yan, mga kapatid, pangako. Ang pangako dyan, ang pangakong binabanggit dyan, hindi yung Kanaan. Dahil hindi ipinangako kay Abel yung Kanaan. Sa panahon lang ni Moises, ipinangako yung Kanaan. Yung kay Abraham, hindi ipinangako ang Kanaan. Kaya ang pangakong tinutukoy dyan, buhay na walang hanggan. At ang lahat ng yan, namatay yan. Si Enoch, kung inilipat man si Enoch dahil hindi nakita ang kamatayan, hindi niya yung kamatayan. Hindi sinabi, si Enoch inilipat para hindi mamatay. Ang sabi, inilipat upang wag makita ang kamatayan. Ibig sabihin, si Enoch, mamamatay din yun. Pero hindi lang niya makikita. Salamat sa Diyos, Brad Esel. Okay, Brad Esel, ako muna. Wag ka munang umalis, Brad Romel. Gawin na natin kagad yung guidelines, ha? Kasi hindi pwedeng gawin ng isang tao lang ito. Kailangan gawin ng pinagkakaisahan na ilan. Number 1 guideline is 5 minutes. Okay po ba? Okay, ang sige. proving ito. Okay. Number 1, sinusulat ko na ngayon. Kapatid na Dajong, ganito na lang. Sa susunod na tayo mag-usap-usap, gawin na lang natin kasi tama yung sinabi ni kapatid na wala nang tanungan. So maganda siguro 15 minutes or 10 minutes na tao maglatag, wag nang magtanungan, maglatag. Okay, ganito po dahil sisikapin ko na subaybayan yung live na yan. Ganito po, eto, babasahin ko sa inyo yung isusulat ko, Brad Esel, wala nang tanungan. 5 minutes round robin, kung 3 or 4, kasali ka doon kung gusto mo kasi ako pa rin ang mag-handle ng timer. Pagbibigyan ko kayo lahat diyan, wala nang tanungan. Then the second round robin is rebuttal. Oo. Rebuttal. Ngayon, yung third is conclusion. Yes. Conclusion na kagad yan. Para magkaroon ka po bilang host, magkaroon ka po ng time para sa iyong pagpapaliwanag naman. Dahil ang share mo, mayroon kang share sa conclusion, opening and conclusion po sa iyo. Yes. Ilalagay ko po dito ang host, opening and conclusion, ikaw po magbibigay. Then, walang tanungan Ilalagay ko sa rule number 2 yon, wala na pong tanungan. Rebuttal lang. Ngayon, pagkatapos po, Brad Romel, ay umalis siya. Sige, okay lang, sige. Nakikinig yon. Para sa ganon, ang magbibigay po ng topic ay ikaw po mismo, host. Ikaw maglalagay ng topic na pag-uusapan ng tatalakayan. Tama? Kasi yun po ang ilalagay mo sa thumbnail mo. Now, wag po tayong lilihis. Pipigilin ko bilang moderator ang lumilihis sa topic na yon. Nang sa ganon, meron tayong mapapagkasunduan at maiaayos na bawat topic. Ngayon, kaibigan, yung idadagdag ko sa rule number 4 is wag tayong sisingit ng mga nakakasakit na mga pananalita. Huwag sisingit ng mga nakakasakit na pananalita, sino man sa lahat ng speakers.
magiging magalang lang ang mga salita natin sa bawat isa, no? Kahit na mali na yung diwa ng ating kausap o nagpapaliwanag, kailangan igalang pa rin natin. Yung nangyari po sa amin ni Larry ngayon is hindi dapat mangyaring ganon kasi hindi pwedeng manahimik ako para kung napakabanal na hindi ko sasagutin yung mga babanat sa akin. Pareho lang kaming tao niyan. Kaya ngayon, sabi ko, eto, ang number 5, kayo naman po, anong may suggest nyo? Basahin ko. Number 1, 5 minutes paglalatag ng stand mo, titindigan mo kung affirmative ka or negative ka. Ngayon, kung mayroon mag-uusap ng affirmative, kung sino mauuna, saka na lang natin ikasa pag nandyan na yung oras. Ang pangalawa is, ire-rebat niya yung negative, ire-rebat niya yung inilatag. Re-rebat. Pagkatapos, yung next na is conclusion. Ang conclusion po ay ikaw ang maglalagay na host. Nakuha niyo po? Okay. Ang logya na yung magtatanong, hindi makatanong. Ay, wala nang katanungan. Sa rebat na lang po yan. Pamamalian mo yung kanyang sinabi. Ganon. Kung negative ka, pamamalian mo yung mga sinabi niya. Then, ang tindig niya, kung bibigyan pa ng host na pasasagutin pa para sa second round robin nila, pwede. Dahil ganito po kasi ang nakita ko pattern ni Brad Esel is kumukuha siya ng time before na start yung ganitong portion. Then after that, listeners tayo lahat dyan eh. Then after that, tayo na. Then after naman ng talakayan, magbibigay din siya ng oras niya para sa conclusion naman niya bilang host ng channel na ito. Sasabihin niya kung ano yung naunawaan niya sa dalawa, na wala na siyang kinakampihan o bahala na lang mga tao, ganito, ganyan, magsalita na siyang ganon. No? Tayo naman na nagtatalakayan, except me. Ilagay ko na sa number 5, wala kayong masuggest. Ang moderator ay hindi kasali sa talakayan. Yan ang sinabi mo kanina, hindi dinagdag ko na. Hindi mo man maisabi, ako na nagdagdag na hindi ako kasali ang moderator. Kasi hindi all the time na moderator ako eh. O yan sinali ko na. Tama, sinali ko na. Pag moderator ka, huwag ka nang sumali. O yan, dinagdag ko na sa ikalimang guideline. Ang moderator ay hindi kasali. So ganito mga kababayan, kung sino man ang magmo-moderator ay hindi kasali sa talakayan at sa pagbibigay ng conclusion. Oo. Okay. Hindi kasali. Okay. Para nang sa ganon, etong paggagawa natin mga kaibigan, ang paggagawa natin ng guideline na to, although rough lang po muna ito, pero mai-apply natin for the first time, then mai-improve naman yan sa kalaunan. Ngayon, pagka nakagawa na tayo ng guidelines up to 10 guidelines, 10. Ay, napakaganda na siguro yon. Makakaroon na tayo ng matahimik na talakayan na yan. Kasi ako rin, nakita ko na ang moderator po ang kailangan talaga para maging maayos ang usapan. So, mga kababayan, hanggang 5 lang po muna tayo ngayon. Nandiyan na, nakasulat na dito sa akin. Kaya pag susunod, titindig ako as moderator hanggang sa mai-assemble ng maayos yung 5 guidelines. 5 minutes lang po muna ang gagamitin natin ngayon. Dahil pwede tayong mag-round robin. Pwedeng mag-round robin. So, second round robin, katulad yung ginawa ko po kanina, wala pang guidelines, nasa isip ko lang yon, pero ipang-apat na sana na round robin yan. Pang-apat na sana. Hindi makapagtanong ang gusto magtanong. Ay, wag na po muna yung pagtatanong. Subukin po muna natin ito kasi ang guideline na ginawa natin is naman ito anong tawag yun? Na re-repair naman natin o na aamyendahan naman natin yan. Tama po ba? Nababago natin yun. Pag may nakita tayo na medyo hindi yata maayos yung ganon, mas aayusin ba? Aamyendahan po natin ang guidelines. Tama po ba? Sa madaling salita, Pwede rin. Sa madaling salita, hindi matatawag na
debate yung mangyayari. Hindi po. Talakayan ito. Talakayan. Hindi po debate. Kasi kung debate, kung debate po ang gagawin natin ay alam na natin lahat na nagdebate, walang nagkasundo, kundi nag-aaway-aaway pa nga. Dito sa atin, sana hanggang kasi nakita ko po sa idea ni Brad Essel, hindi niya gusto yung ganun eh. Pero kung ako, gusto ko makipagdebate, pero hindi yan ang gusto niya. Ang gusto niya is pumasok ka, mag-present ka, talakayan natin ng alam mo, pamamalian ng iba dyan, then bahala na yung tao na mag-husga. Yan ang sistema nitong channel niya. So, hindi natin sisirain kung ano yung sistema na gusto niya. Napakaganda po. Napakaganda. Maghiwa-hiwalay ang mga tao na hindi nag-aaway, kundi nag-iisip lang ang bawat isa kung alin ba ang tama o mali. Ngayon dito, hindi naman natin pangahawakan kung sino ang gustong pumasok. Makakapasok naman. Kuya, pwede natin papasukin. Pwede niyang papasukin ang iba-ibang religion. Kahit na wala pang religion, pwede niyang pumasok. Pagkatapos, mainis ko niya yung paniniwala niya at napaniwalaan, eh di maswerte siya. Pero kung hindi paniniwalaan, so mga kaibigan, itong aking ginawang guideline ngayon na narinig ninyo is i-apply natin sa susunod. Titindigan ko pa rin po maging moderator. Okay na siguro. Anong topic sunod? Anong topic? Okay, Anong topic na sunod? Hindi, kuha na lang, basta ilagay ko na lang sa meron namang comment section. Lagi naman po kayo sa comment section. Kung ano po yung viral kasi o yung matunog sa comment section, yun po ang gagawin kong topic. So, magpaalam na tayo mga kapatid kasi magsusundo na ako eh. Okay, sige mga kaibigan, ako na una, mag-exit na po ako. Bye-bye na, bye-bye. Kasi alas 3, Okay. Thank you kapatid na Dadyon mga kaibigan, kapatid na Romeo, kapatid na Larry. Siguro magpaalam na tayo. Kasi sige. Nag-text na yung anak ko. Sige bro, Essel, salamat. Okay, sige. Salamat. Salamat din sa iyo kapatid na Back to the Scripture. At saka si kapatid na Milo at saka si tapos tanga, ano yan? Hindi ko. ano naman yung pangalan mo kapatid na Tyrell, ano? At saka si kapatid na Romeo Makinano. Ayan po, ano yung pangalan po ninyo mga kaibigan? Yung madaling basahin na lang. Si kapatid na Romel at sa lahat ng kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat dito sa ating programa. Maganda ituloy po natin ito sa susunod dahil napakagandang topic po ito kung may tao na ba talaga sa langit o wala pa. So hanggang sa susunod po kapatid na Romeo, maraming salamat sa iyo. Okay.